may nabuo daw pong isang napakalaking bagyo na sinlaki daw po ito ng Pilipinas. Hello, what's up mga sangkay? This is me, again, Sangkay Janjan. I'm back dito sa ating channel. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So, usap-usapan po ngayon mga sangkay sa social media, itong patungkol sa napakalaking bagyo daw na ngayon ay binabaybay ang Pilipinas. Sinasabi po ng marami na sa sobrang laki nito ay hagip po ang maraming lugar sa ating bansa. Tandaan po natin mga sangkay na wala na pong mas higit pa siguro sa ngayon mga sangkay sa napakalakas na bagyo na tumama dito sa ating bansa noon. Ito po ay ang Typhoon Yolanda na kung saan mga sangkay matindi po ang sinapit ng Pilipinas, lalong-lalo na po doon sa Kabisayaan, especially ang Leyte. At ngayon mga sangkay, marami na naman po ang natatakot mga sangkay dahil nga po dito sa napakalaking bagyo di umano na ngayon ay binabaybay po ang Pilipinas. So mga sangkay, kung titingnan po natin ang larawan, makikita po natin na napakalaking ang bagyo itong Hiner, kung saan mga sangkay kinakatakutan ng marami na magdudulot po ito ng malalakas pa na pag-ulan at magiging problema ito sa Pilipinas mga sangkay, lalong-lalo na po yung mga pagbaha. Panibagong dagok na naman po ito sa ating bansa at panibago pong haharapin ng ating gobyerno at kung papaano na naman po ito nila susolusyonan mga sangkay. Talagang napapansin na po natin ngayon mga sangkay na itong mga bagyo, itong mga kalamidad na nangyayari sa ating planeta ay lubhang malalakas na. Makikita po natin at kapansin-pansin naman mga sangkay na itong mga tumatama na mga kalamidad dito sa ating mundo talagang hindi na po basta-basta. At walang iba mga sangkay na dahilan kundi ang climate change. Ang climate change ang pinakaugat ng lahat ng ito. Subalit mga sangkay, kung tatanungin naman kung bakit nagkaroon po ng climate change, ang pinaka-rason kung bakit nangyayari ito sa ating planeta ay dahil po sa tao. Ang tao ang sumira sa ating kalikasan, sumira sa ating planeta mga sangkay na hanggang ngayon mga sangkay nangyayari ito. Ngayon, tayo po ang binabalikan nitong mga matitinding kalamidad at hindi na po nakakapagtaka itong mga sangkay na nangyayari ngayon. Itong bagyong Hiner ay bumabaybay po sa karagatan mga sangkay sa ngayon. At sinasabi mga sangkay na kapag tumama na daw po ito sa kalupaan, magdudulot po talaga ito ng malalaking problema at pinsala mga sangkay na sasapitin ng maraming madadaanan nito. Ito ay may lakas ng hangin 55 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso ng hanggang 70 km bawat oras. Ito ay kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Sa susunod na 24 oras, ang bagyong si Hiner ay tinatayang nasa 150 km kanluran ng Baguio City. Ang babala ng bagyo bilang isa ay nakataas ngayon sa Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon. Inaasahang makakaranas ng bugso ng ulan at bugso ng hangin ang mga nasa babala ng bagyo bilang isa sa susunod na 36 na oras. Inaasahan ding palalakasin ng bagyong si Hiner at Nipulasan ang hanging habagat na siyang magpapaulan. Inaasahang ang bagyong si Hiner ay
tatama sa paligid ng Isabela or Aurora sa susunod na 24 oras. Si Hiner ay inaasahang tatahak sa kalupaan ng mainland Luzon. Kaya dapat lamang mga sangkay, tayo ay maging mapagbantay. Huwag po tayong pakakampante mga sangkay dahil itong mga bagyo ngayon na tumatama hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay hindi na po katulad ng mga bagyo na naranasan natin noon. Ngayon ang mga bagyo mga sangkay talaga nga namang katakot-takot na dahil nga po dito sa climate change. Ayon po sa report ng News 5 na panatili ng bagyong Hiner ang lakas nito sa katubigan ng silangan ng Cagayan Valley. Sa balita naman ng ABS-CBN News, sinasabi dito asahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin sa Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Bataan, Cavite, Metro Manila, Rizal, Quezon, Laguna, Batangas at Zambales sa susunod na 2 oras ayon sa inilabas na thunderstorm advisory ng Pag-asa. Ang pinakaunang tatamaan talaga nito mga sangkay o hagip nitong bagyo ay ang buong Luzon. Ngunit sinasabi po ng ilan sa mga eksperto pagdating po sa mga bagyo or mga weather events na nagaganap mga sangkay dito sa ating bansa, hagip pa rin daw po kahit ang ilang mga lugar sa iba't ibang panig ng ating bansa sa sobrang laki, sobrang lawak nitong bagyo. Nakaraan lamang mga sangkay ay tinamaan po tayo ng Carina at sinundan po nitong bagyong Enteng. Nagdulot po ng malaking pinsala sa Pilipinas at lalong-lalo na po yung mga karatig bansa natin, kagaya po ng Vietnam at China. Nakaraan lamang mga sangkay, ibinalita po ang napakalaking pinsala na tinamo ng Vietnam. Sobrang lakas ng hangin na may kasama pong napakalakas na ulan at libu-libong mga tao ang inilikas dahil po sa takot. Ngayon mga sangkay, sinasabi nila na ang bagyong Enteng ang pinakamalakas sa taong 2024 na tumama po doon sa iba pang mga bansa dito sa Asia. Ngunit mga sangkay, mukhang pwede pa itong magbago kung sakaling magkakatotoo ang sinasabing napakalakas na bagyong Hiner. Nasakop daw po ang halos buong Pilipinas. Hindi na basta-basta ang mga bagyong tumatama o mga kalamidad na nararanasan ngayon ng ating planeta, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. Kaya dapat lamang na maging handa tayo palagi. Kapag may mga ganitong klaseng update, mga sangkay, lagi po nating tatandaan na unahin, iligtas ang inyong pamilya at ang inyong sarili. Huwag nyo na pong intindihin ang kung anumang gamit na kailangan po ninyong sagutin o anong pamang mga bagay na kailangan ninyong dalhin. Ang mahalaga mga sangkay, mailigtas po natin ang ating mga sarili sa anumang panganib o kalamidad na posibleng maganap dahil po dito sa mga extreme weather events. Hindi lamang kasi Pilipinas ang nakakaranas nito ngayon, mga sangkay, kundi buong mundo. Kung titingnan po natin ang mga larawang ito, makikita po natin na ang China, mga sangkay, kahit po mayroon po silang tinatawag na flood control system na malalawak at maaayos ang pagkakagawa. Ngunit mga sangkay, tinatamaan pa rin po sila nitong malalaking pagbaha dahil nga po hindi na kinakaya ng mga flood control system itong ganitong klasing extreme weather events na nagaganap ngayon sa ating mundo. Kung kaya't huwag po tayong magtataka mga sangkay na ang Pilipinas, kahit din po mayroon tayong mga flood control system, ngunit hindi po kinakaya dahil po sa extreme weather events na nagaganap kagaya po ng mga pambihirang mga bagyo na nararanasan ngayon ng buong mundo. Isama na rin po natin yung mga basurang napupunta mga sangkay sa mga daluyan ng tubig papunta sa dagat dahil po sa pagiging balahura ng ilang mga Pilipino na panaytapon po ng basura sa kalye na hindi po nila iniisip na posibleng magdulot ito ng malaking pinsala, dulot ng malakas na pagbaha. Dahil ang tubig mga sangkay ay hindi na nakakadaloy papunta sa karagatan dahil po sa matinding basura nating mga Pinoy. And again mga sangkay, mag-iingat po ang lahat. Siguraduhin iligtas ang sarili at ang buong pamilya.